Iris, igawa mo ako. Saglit na natigil ang sasabihin ni Xavier nang makitang nakaandis lang ang dalaga nang mabungaran ito sa mismong silid nito. Maagap siyang tumalikod upang hindi makita ang kabuuan nito. Halatang bagong ligo ito. Mabilis na kumilos ito at ibinalot sa sarili ang tuwalya na nakapatong sa kama. "What the hell are you doing here?" Ang galit na tanong ng dalaga sa binata na bigla na lang pumasok ni hindi man lang nito nagawang kumatok. "Magpapagawa sana ako ng coffee." Tugon ni Xavier habang nakatalikod at nakaharap sa pinto. "Bakit di mo nalang gawin mag-isa? At kailangan puntahan mo pa ako? Utusan mo ba ako dito?" Yamot niyang sagot sa binata na muling napaharap sa kanya. Pagkuhay muling tumalikod. "Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Binabayaran kaya kita." "Correction, ang trabaho ko ay magpanggap na asawa mo at hindi kung ano paman, kaya wag mo kong utusan." Mataray pa niyang wika bago nagsuot ng damit. "Teka lang baka nakakalimutan mo. Narito ka sa sarili kong pamamahay. Kaya naman ako ang masusunod sa ating dalawa." Paalala ni Xavier. "At baka rin nakakalimutan mo na ikaw ang may gustong dito ako tumira sa bahay na to." Ang ayaw patalong wika ni Iris bago na maywang. "Sabi mo pa nga 'di ba? Para hindi ka mahirapan kung sakaling magtanong ang mga magulang mo at para maging madali ang magplano. Kaya wag mo isumbat sa akin ang bagay na yan." "Bakit ba ang init ng ulo mo? Gusto ko lang naman magkape." Napapailing na saad niya. "At isa pa, may mag-asawa ba namang magkaiba ng tirahan?" Napapailing pa niyang wika. "Sino bang matutuwa sa ginawa mo? Bigla ka nalang pumasok dito sa kwarto nang hindi man lang nagkakatok. Sa tingin mo ba nakakatuwa yun?" Inis pa ring sigaw ni Iris. "At isa pa, hindi naman mahirap ang gagawin mo. Bakit kailangan mo pa mag-utos?" Muli ay pasigaw niyang wika. "Bakit ba sumisigaw ka? Magpapatimpla lang naman ako ng kape." Ingos ng binata. "Bakit di mo gawing mag-isa at kailangan mag-utos ka pa? Gusto mong ako ang gumawa gamit ang kamay ko?" Ang di makapaniwalang sambit ni Xavier. "Ako ba ang magkakape? Try mo magtimpla gamit yung mga paa mo kung ayaw mong gamitin yung mga kamay mo." Mainit pa rin ang ulo na wika niya bago ito tinalikuran. Samantalang napaawang naman ang labi ni Xavier sa inakto ng dalaga. Hindi kasi siya sanay na nagtataray ito o kaya mainit ang ulo sa kanya. Bagamat naisip niya na marahil malapit na ang monthly period nito, kaya siya ang napagbubuntunan ng inis at init ng ulo nito. Napapailing na kinuha niya ang cellphone mula sa mga bulsa ng suot niyang pantalon. Pagkuhay, tinawagan ang kaibigan na magkita sila sa pinakamalapit na store. May iniutos kasi siya dito tungkol sa pekeng kasal nila ni Iris. Bukod sa kanilang tatlo, ang matalik na kaibigan lamang ng dalaga ang nakakaalam tungkol sa kasal. Kaya kailangan niyang makatiyak na nasa maayos ang lahat bago pa malaman ng mga magulang niya na peke ang kasal nila ng dalaga. Matapos i-text ang kaibigan ay minabuti niyang lumabas na rin ng silid. Pagdating niya sa sala, inabutan niya ang dalaga na nakaupo sa couch na mainit pa rin ang ulo. "Aalis ako ngayon at may kailangan pa akong asikasuhin." Paalam niya, ngunit tinignan lang siya nito. "Bakit nagpapaalam ka pa?" "Para alam mo," sagot niya na napapailing bago ito tuluyang tinalikuran. Hindi niya talaga maintindihan ang mga babae kung bakit ang bilis magalit ng mga ito ni wala man lang pagtitimpi. Napapakamot sa batok. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa store
kung saan magkikita silang magkaibigan. Samantalang pagkaalis ni Xavier, mabilis namang pumasok sa kwarto si Iris para magbihis panlakad. May usapan kasi sila ng best friend niya na magkikita ngayong araw. Hindi kasi siya makaalis ng bahay hanggat naroon ang binata. Todo bantay kasi ito sa kanya, lalo na't may paghihinala pa rin sa mga magulang nito ang tungkol sa kasal nila. Kahit na naroon ang mga ito ng araw na ikasal silang dalawa. Paano nga ba siya napapayag ng binata na pakasal dito ng ganun kadali? Sabihin na natin, sa ngalan ng pera. Ganun lang kasimple. Kailangan niya ng pera para makapagpatuloy sa buhay at para na rin patunayan sa mga magulang niya na kaya niyang gawin ang lahat nang hindi hinihingi ang tulong ng mga ito. Nung araw na yun, kinailangan niya talaga ng pera. Nagkataong naroon siya sa lugar kung saan naghahagilap ng babaeng magpapanggap na asawa ng binata dahil hindi sumipot ang fiancé nito at iniwan na lang sa ere ang binata at para hindi ito mapahiya sa mga magulang nito, yun ang naisip nitong plano, ang magbayad ng mapapangasawa at ipeke ang kasal. Wala siyang mapamilian ng mga sandaling yun. Sinamantala niya ang pagkakataon habang tumatakas siya sa mga taong naghahabol sa kanya para ibalik sa bahay nila. Kaya pumayag siya sa alok ng binata, kapalit ng kaligtasan niya. Nung una, hindi niya talaga pinag-isipan ang pasya niya. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makatakas at magkaroon ng pera para mabuhay sa labas ng mundong kinagisnan niya. Ang buong akala niya, ganun lang kadali ang lahat. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali. Sa labas ng buhay na kinagisnan niya ay mas katakot-takot pala ang mga taong naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan. Kapangyarihan na siyang bumubulag sa tao dahil sa liwanag ng salaping mapang-akit sa mga taong kasakiman ang pinapairal. So Iris, tell me now, what's your plan? Paano pag nalaman ng parents mo ang ginawa mong pagpapakasal? Natitiyak kong… Shh, let's not talk about them. Ngayon na nga lang ako nagkaroon ng kalayaan. I don't want to spoil it nang dahil lang sa… They are still your parents. Kahit na you disown yourself. Ang ayaw paawat ng dalaga sa kaibigan. Fine, pero sa ngayon, hayaan mo muna ako magsaya. Hiling pa ni Iris sa kaibigan na napapailing na lang sa kanya bagamat tumanguran sa huli. So what's your plan? You're not going to tell him kung sino ka ba talaga, ha? Iris Kendall Levine? Taas kilay na tanong pa ni Chloe. Well, aniya na napaisip. I'll think about it. Siguro sa ngayon, mas mabuti nang wala siyang alam kung sino ba talaga ako. At isa pa, hindi magtatagal maghihiwalay din naman kami. Gaya ng usapan namin. Malinaw niyang sinabi sa akin yun. Paglalahad niya, bago nilaro ang hawak niyang shot glass. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit napunta ka sa ganyang gusot. Ang dami namang way to escape. Pero ang maipit ka pa talaga sa gaya niya? Napapailing nitong Saad. Yeah, pero wala na akong choice eh. At isa pa, peki naman ang kasal namin. Kaya okay lang. At least, nakasurvive ako. Sagot niya sa pabirong tinig. Ngunit inungusan lang siya ng kaibigan. What if mapol ka sa kanya? Usisa nito na napataas kilay pa. Na siyang malabong mangyari. He's not my type. Napaka-bossy niya. At higit sa lahat, sometimes he's like a kid. Tugon niya na talagang siguradong sigurado sa naging sagot.
We can't tell the future yet. Pabiro pa nitong wika. Basta if you need anything, just give me a call. Wherever you are, I'll be there no matter how far it is. You know naman. Bilin pa nito. Thank you, Chloe. I know you are my best friend. My partners in crime. Masayang wika niya bago niyakap ang kaibigan. What a brat? Nakangiting sagot ni Chloe. Ano pa't naging magkaibigan tayo kung hindi naman tayo magtutulungan? Anyway, may balita ako sa'yo. Umuwi na ang ate mo, kaya sigurado ako na pansamantalang matitigil ang paghahanap sa'yo ng parents mo. Pagbibigay alam niya. Masaya akong malaman na finally, umuwi na siya. Pero curious ako kung anong pinaggagawa niya sa buhay niya this past few months na nawala siya. Napapaisip pa niyang wika. Sa pagkakaalam ko, may naging boyfriend ang ate mo habang nasa malayo siya. Aside doon, wala na akong naging balita pa. Pagbibigay alam nito. Marahil, nagtataka kayo kung bakit binibigyan ng impormasyon ni Chloe si Iris. Bukod kasi sa magkaibigan silang dalawa, si Chloe ang kanang kamay niya sa posisyong iniwan ng ate niya sa kanya matapos itong tumakas at iwan sa kanya ang responsibilidad nito. Kaya marahil galit siya sa ate niya dahil sa ginawa nitong pag-iwan at pagtalikod sa kanya ng mga panahong kailangan niya ito. Hindi lang pala ko ang sakit ngayon sa ulo ng mga magulang namin. I'm sure, gagawa na naman yun na paraan para muling makatakas sa mansyon. Napapaisip pa niyang wika. Wala ka bang tiwala sa ate mo? Sigurado akong may dahilan siya kung bakit umalis siya ng mga panahong yon, kung bakit mas pinili niyang iwan ka. Iris, alam ko na hanggang ngayon galit ka pa rin sa kanya dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa'yo ng mga panahong kailangan mo siya. Dahil sa ginawa niya sa'yo, naiwan ang responsibilidad ng pamilya. Ikaw ang nahirapan. Hindi mo man lang ba siya tatanungin ang tunay niyang dahilan? O sisa pa nito na napapaisip. Bakit ko gagawin yon? Isa lang ang malinaw sa akin. Iniwan niya ako at piniling mabuhay ng mag-isa at malayo sa responsibilidad niya. Sarili niya lang ang iniisip niya. Marahas niyang sagot sa kaibigan. Iris, bakit hindi mo hayaang magpaliwanag ang ate mo? Oras na nagkaharap kayo. Sigurado kung kahit na nalayo siya sa'yo, ikaw pa rin ang inaalala niya. Marahil may mas malalim siyang dahilan. Marahil gaya mo, gusto niya ring makawala sa mabigat na responsibilidad ng pamilya niyo. Mahinahong paliwanag ni Chloe. Kung ano man ang dahilan niya, wala na akong pakialam doon. Isa lang ang malinaw sa akin. Ng mga panahong yon, sarili niya lang ang iniisip niya. Tugon pa niya. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Isang pilit na pagtango ang naging sagot ni Chloe sa mga hiling na yon ng dalaga. Hindi naman niya masisisi ang kaibigan kung bakit gano'n na lang ang galit nito sa kapatid nung umalis ang ate nito. Tanging kay Iris na lamang naiwan ang malaking responsibilidad sa pamilya bilang tagapagmana ng Dali Group, isang grupo ng organisasyon kung saan ang ama nila ang founder. Makapangyarihan ang ama nila, lahat ng iutos nito na susunod. Ano? Ang napalakas pang tanong ni Xavier sa kaibigan matapos ibalita nito sa kanya ang tungkol sa kasal ni Iris. Sabi ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Your parents knows everything at kumikilos sila behind your back. Komento pa nito sa binata na napatampal sa noo na tila ba frustrated sa mga nalaman. Kung paibigin mo na lang kaya siya? Kung sipain kaya kita dyan? Inis niyang singhal. Bakit sa akin ka nagagalit? Sino bang may gusto sa kasalang to? Di ba ikaw? Ang di makapaniwalang himutok pa ng binata.
Sino ba nagbigay sa akin ng idea na to? Balik paninisi niya sa kaibigan. Teka lang bago pa mapunta sa akin ang sisi. Di ba sabi mo, mag-isip ako ng paraan para hindi ka mapahiya sa pamilya mo matapos kang takasan ng ex-girlfriend mo at bigla na lang iwan sa ere. Tapos ngayon, parang naging kasalanan ko pa. Ingos ng binata na tila nagtatampo. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Xavier. Anong gagawin ko? Oras na nalaman ni Iris na totoo ang kasal namin dalawa. Natitiyak kong baka maging katapusan na ng buhay ko. Aniya na napapailing. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Pwede ka naman mag-file ng annulment after ng usapan niyo. Sagot pa ni CJ na siyang kaibigan ni Xavier. Paano kung malaman niya? Frustrated niyang tanong. Hindi yan ang dapat na inaalala mo sa ngayon. May isa ka pang dapat na malaman. Ang sabi mo, bumalik ako sa dating apartment ni Miss Irene. May nakita akong picture at kasama niya ang asawa mo sa picture. Pagbibigay alam pa nito. Anong ibig mong sabihin? Nagugulumihan ang tanong niya. Naghanap ako ng ilang impormasyon tungkol sa kanilang dalawa at doon ko nalaman na magkapatid pala sila. Paglalahad pa ni CJ ng buong katotohanan. Ano pang nalaman mo? Wala na. Naka-private ang impormasyon nilang dalawa na tila ba protektado sila ng isang malaking organisasyon. Wala rin silang family background. Sagot pa nito. Imposible namang wala. Baka nagkamali ka lang. O baka naman, hindi talaga yun ang tunay nilang pangalan. Kontra niya na napapaisip. Yung papel sa kasal namin. Sigurado ako na nilagay niya doon ang buong pangalan niya. Aniya, matapos makapag-isip. Tinignan ko rin, kaya inalam ko kung anong ugnayan nila sa mga billionaire na Levine. Pero hindi siya konektado. Wala siyang kaugnayan sa Dolly Group. Sagot pa nito. Ang Dolly Group ang pinakamakapangyarihang kumpanya sa loob man o labas ng bansa. Malakas ang impluwensya nila. Protektado sila ng malaking organisasyon. Makapagkawang gawa. Puro kabutihan ang ginagawa nila. Ngunit mailap ang pinuno nila. Kuwento ni Xavier. Ang mga kagaya nating nasa middle class, hirap mapansin ng Dolly Group. Hindi sila nakikipag-negotiate. Puro nasa high class lang ang nakaka-partner nila. Ilang beses na tayong nagpadala sa kanila ng invitation, pero palagi nilang tinatanggihan. Wala na tayong aasahan pa sa kanila. Tanging billionaire lang ang makakapasok sa standard ng Dolly Group. Ayon ni Xavier. Pero teka nga, sinadya mo bang ilihis ang usapan? Puna niya. Hindi sa ganun. Maghanap ka pa ng impormasyon. Huwag kang magpakita sa akin hanggat wala kang magandang naibabalita sa akin. Kaibigan mo ba ako o utusan? Kung makapagsalita ka, parang hindi tayo magkaibigan. Oo, trabaho ko bilang prosecutor ang alamin ang buong katotohanan. Pero nakakasakit ka na ng damdamin kung makapagsalita. Ang tila nagpapaawa pa niyang sabi. Gawin mo na lang kaya, ang dami mong reklamo. Ingos niya bago ito tinalikuran. Ipapaalala ko lang sa'yo, magkapatid silang dalawa. Dabog pa nito na tila gustong asarin si Xavier na noon ay natigil sa paghakbang. Ngumisi siya bago na unang lumabas ng store. Ang busit na yun. Inis niyang sambit at pinanood na lang ang kaibigan sa paglabas nito. Tila noon lang nakahinga nang maluwag si Iris nang mapansing wala pa rin si Xavier sa bahay nila. Nauna nga itong umalis sa kanya pero wala pa rin hanggang ngayon. Ang sarap talaga humiga kapag wala ang lalaking yun. Ang masayang sambit niya bago naupo sa sofa at binuksan ang TV. Ganito pala ang pakiramdam kapag walang toxic sa paligid. Sambit pa niya bago pumikit upang damhin ang katahimikan. Anong ginagawa mo? Takang usisa ni Xavier, nakalalabas lang
galing sa kwarto ni Iris. Muntik nang mapatalon sa gulat si Iris nang marinig ang tinig ni Xavier. Ang buong akala niya wala pa ito. Ice, kailangan ba manggulat ka? Yamot niyang sigaw sa asawa matapos ayusin ang sarili. Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Sagot nito. So, saan ka galing? At bakit ngayon ka lang umuwi? Wala ka man lang sinabi kung nasaan ka o kaya nag-text man lang. It's none of your business. Ingos niya sa binata. At anong ginagawa mo sa kwarto ko? Taka pa niyang puna. Kwarto nating dalawa. Pagtatama pa niya sa sinabi ni Iris. Oo nga pala, may ilang mga katanungan ako sa'yo. At ano naman yun? Usisa pa niya. Anong ginagawa mo sa lugar na yon nung araw na inalok kita ng kasal? Usisa pa ni Xavier. Sinagot ko na yan dati ah. May pinagtataguan ako, kaya napadpad ako sa lugar na yon. Nakita mo naman yung mga lalaking humahabol sa akin, di ba? Taas kilay niyang sagot. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga sinasabi mo. Pag-amin pa ni Xavier. Nasa'yo yun. Hindi ko rin naman hinahangad na paniwalaan mo ko o ng kahit na sino man. Mataray niyang sagot bago tumayo. Sino ka ba talaga? Marahas na tanong ni Xavier habang nakatitig sa asawa. Kailangan ko pa bang magpakilala sa'yo, Xavier? Balik tanong niya. Nakipagtitigan siya sa binata na tila ba hinahamon ang tatag niya. Ano pat sinanay siya sa loob ng 15 years kung hindi rin naman niya magagamit. I can't believe you. Napapailing na wika ni Xavier na tila ba tinanggap na ang pagkatalo sa dalaga. May idea kaya siya sa naging ex ko ang ate niya? O baka naman lahat ng to nakaplano na. Is she taking a revenge on me? Naisaloob niya habang palihim itong pinagmamasdan. What are you staring at? Taas kilay pantanong ni Iris nang mahuling nakatingin sa kanya si Xavier. Wala naman. Nakapagluto na ako. Kumain ka na lang kung nagugutom ka. Nakahanda na sa lamesa ang pagkain. Initin mo na lang kung anong meron at nagawa mong magluto. Taas kilay niyang usisa. Wala naman. Gusto ko lang na ipagluto ka bilang pasasalamat. I guess. Tugon ni Xavier na napapaisip. Hindi na. Baka mamaya nilagyan mo pa ng lasa ng pagkain. Nakangising wika ni Iris bago tinalikuran ang asawang napaawang ng labi dahil sa sinabi niya. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin? Lamok nga di ko kayang patayin. Ikaw pa kaya? Sagot pa niya na sumunod sa dalaga. Whatever. Tugon niya at tuluyang tinalikuran ang asawa bago nagtungo sa sariling silid at nagsara ng kwarto. Ang totoo, hindi siya nakakain kanina ng maayos dahil sa ibinalita sa kanya ng kaibigan niya tungkol sa kapatid niya. Kung bumalik ito, ibig sabihin nakarating dito ang ginawa niyang pagtakas sa bahay nila. Pero anong dahilan at bumalik ito sa tahanan nila na minsan na nitong tinalikuran gaya niya? At yun ang kailangan niyang alamin, ang dahilan ng ate niya sa pagbabalik nito. Kailangan kong makausap si Xavier at hingin ng tulong niya. Pero tutulungan kaya ako ng ungas na yun? Kapag ginawa ko yun, malalaman niya kung sino talaga ako. Kung tama ang pagkakaalala ko, ilang beses silang nagpadala ng invitation sa kumpanya namin. Pero ilang beses ko ring tinanggihan iyon. Sunod-sunod na tanong ni Iris sa sarili habang napapaisip. Kapag nalaman niyang isa akong tagapagmana ng Dali Group, sigurado kong hindi niya ako tutulungan. Aniya bago pabagsak na nahiga sa kama. Ay, anong gagawin ko? Nahulog siya sa malalim na pag-iisip kung paano mapapapayag ang asawa na tulungan siya sa suliranin niya. Marahil, hindi naman ito kilala ang ate niya.
Nang may maisip na magandang ideya, ay nakangiti niyang tinungo ang silid ni Xavier na inabutan pa niyang naglalaro ng video games. Nakalib kasi ito sa trabaho matapos silang ikasala. Ayon na rin sa kagustuhan ng parents nito. Anong kailangan mo? Takang puna ni Xavier habang nakatuon ang mga mata sa nilalaro. I need your help, pag-amin niya. Umaasa ka bang tutulungan kita? Ngisi pa niya sa asawa. Kapag natalo kita sa larong yan, tutulungan mo na ako? Hamon niya sa binata ng nakataas kilay. Sure, mabilis na ayon ng binata. Promise, paniniyak pa niya na agad namang tinanguhan ni Xavier. Wala pang nakakatalo sa akin, kaya wag kang umasa na mananalo ka sa akin. Pagyayabang ni Xavier, bagamat nakangiti. Sorry to tell you this, pero hindi ako nagpapatalo sa kahit na sino. Proud pa niyang wika. Habang abala sa pakikipaglaro sa asawa, hindi maiwasan ni Xavier ang mapangiti. Ngayon niya lang kasi nakita ang ibang side ni Iris, maliban sa pagsusungit nito. At isa pa, ngayon niya lang din itong nakitang tumawa at naging masaya sa loob ng ilang linggo niya itong nakasama bilang asawa. I won! Masayang bulalas ni Iris matapos manalo sa laro nilang racer car. Nakailang video games sila at masasabi niyang magaling talaga ang asawa sa mga video games. I know, ayon ni Xavier, bagamat nakangiti naman. So, anong tulong ang kailangan mo? Usisa pa niya habang nakataas ang kilay. Bago ko sagutin niyang tanong mo, I want to introduce myself. I'm Iris Kendall Levine, second daughter at tagapagmana ng Dolly Group. Nitong nakaraang taon, acting CEO ako ng kumpanya namin. Nakatanggap ako ng invitation galing sa kumpanya niyo, but I choose to decline it kasi hindi umabot sa standard ng kumpanya namin ang kumpanya niyo. Paglalahad ni Iris ng buong katotohanan. Stop spitting some lies. Saway pa niya sa asawa, bagamat napapaisip na rin. I'm not, dahil kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong magpakatotoo sa'yo nang sa ganun, wala akong consequences na kakaharapin in the future. At ganun ka din. Let's be honest to each other. What do you mean? Usisa pa niya na may pagtataka. Nakipag-cooperate ako sa'yo kapalit ng safety ko at pera ayon sa napag-usapan nating dalawa. Pero may kondisyon ako kung naalala mo. Now it's my turn. I need your help. Kailangan kong malaman ng dahilan ng pananatili ng ate ko sa labas ng Empire Palace kung saan siya nagtatago noon. Everything about her nung wala siya sa bahay namin. Hayag niya sa asawa na natigilan sa revelasyon niya. Iris, gusto kong malaman kung anong dahilan at iniwan niya ako noon. Kung bakit mas pinili niyang mabuhay sa labas ng Empire Palace na kinalimutan niya kesa ang manatili sa lugar na kinagisnan niya. Kung ganoon, wala talaga siyang ideya at hindi niya alam ang tungkol sa amin ng ate niya. Ang naisaloob ni Xavier habang nakatingin sa asawa. Paano kung hindi kita tulungan sa gusto mong mangyari? Usisa niya. I won't sacrifice my own identity kung hindi ko ito napag-isipan. Alam kong you can't say no to me kung ayaw mong ibunyag ko ang tungkol sa peking kasal natin. Hamon ni Iris nang ngumisi sa huli. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo kung gaano ko kahigpit na acting CEO. Totoo lahat ng balita. Isang marahang pagtango na lang ang naging tugon ni Xavier sa asawa. Hindi naman yon ang inaalala niya. Lalo na't totoo ang kasal nilang dalawa. Wala siyang dapat nakatakutan sa pamilya niya. Ngunit sa babaeng kasama niya, mayroon. Hindi ito marunong magbiro sa lahat ng sinasabi nito. At natitiyak niyang hindi magandang makalaban si Iris. Kabaliktaran ito
ng kapatid nitong si Irene. Kung malumanay ang dati niyang kasintahan, ay siya namang ikinasalungat ni Iris. Mukhang wala sa bokabularyo nito ang salitang hinahon. Bukod pa doon, mabilis na uminit ang ulo nito. Ngayong nadagdagan pa ang problema niya, paano niya sasabihin dito na naging kasintahan niya ang ate ni Iris? Natitiyak niyang oras na nalaman ni Iris ang lahat, baka maging katapusan na talaga niya. Tanong ko lang, maimpluwensya ang family mo. Bakit hindi mo nalang alamin mag-isa? Usisa niya na may pagtataka. I disown myself at kapag ginamit ko ang impluwensya ng family ko, malalaman nila kung nasaan ako. Bagay na ayaw ko mangyari sa ngayon. Ayaw ko munang bumalik sa amin. Pag-amin ni Iris na bahagyang ngumiti. Kailan mo ba balak bumalik sa inyo? Mas ligtas ka kung mananatili ka sa inyo. Gagawin ko lang yun kapag nabigyan na lahat ng kasagutan ang mga katanungan ko kung bakit umalis si ate at piniling iwan ako at sino ang taong pinili niya kaysa sa akin. Tugon ni Iris. Kapag nangyari ba yun, iiwan mo na ako? Ang di na iwasan niyang tanong na bahagyan na lungkot sa isiping balang araw aalis si Iris at iiwan siya gaya ng ginawa ng kapatid nito. We're not even a couple. Lahat ng to, bahagi ng kasinungalingan. Kaya walang dahilan para manatili. Kung dumating man yung time na magpapakasal ako, yun ay dahil mahal ko siya at mahal namin ng isa't isa. Walang kasinungalingan at walang pagpapanggap. Sagot ni Iris. Paano kung hindi na natin matatakasan ng kasal na to? Muli ay tanong niya. That's impossible. Ikaw ang nag-asikasa ng mga papel natin, kaya malabo ang iniisip mo. At isa pa, ayaw kong matali sa tabi mo dahil lang sa kapirasong papel. Alam ko na hanggang ngayon mahal mo pa rin ang ex-girlfriend mo and I hope na makilala ko siya balang araw. Nang sa ganun ay maihatid kita pabalik sa kanya. Nakangiti pa niyang sagot. Hindi nakaimik si Xavier sa sinabing iyon ng asawa. Siguro nga, hindi pa oras para malaman nito ang tungkol sa totoong kasal nila at sa ex-girlfriend niya na siya mismong kapatid nito. Kinabukasan, maagang nagising si Iris dahil sa amoy ng pagkaing niluluto mula sa kusina. Hindi na siya nag-abala pang ayusin ang sarili. Pagbangon niya, agad siyang nagtungo sa kusina kung saan inabutan niyang naghahanda ng almusal nila si Xavier. Good morning. Masayang bati pa nito bago itinuro ang bakanteng upuan at bahagya iyong hinila na tila ba inuutusan ang asawa na maupo. Nakangiting naupo naman si Iris. Pagkuway, hinayaan ang asawa na pagsilbihan siya. Anong meron ngayong araw at naisip mong ipaghanda ko ng breakfast? Usisa niya na may pagtataka bagamat nakangiti naman. Wala naman, naisip ko lang na ipaghanda ang maganda kong asawa. Nakangiti namang sagot ni Xavier. Kung makapagsalita ka, akala mo naman totoong kinasal talaga tayo at hindi ito isang malaking pagpapanggap. So ano nga? Usisa niya na bahagyan na lungkot. Saglit naman natigilan si Xavier sa sinabing iyon ng asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nasasabi dito ang tungkol sa kasal nila. Nothing. Just want to celebrate dahil finally, nagkaayos na tayo. I mean, naging maayos na ang samahan nating dalawa. Paliwanag pa niya. Well, hindi ko naman pala kasing sama ng inaakala ko sa'yo noong una. Honestly, noong una naisip ko na kaya ka siguro iniwan ng ex-girlfriend mo dahil masama ang ugali mo. Pero nagkamali ako sa bagay na yun. Pag-amin ni Iris nang nakangiti. Grabe ka sa akin ah. Ganun na kasama ang tingin mo sa akin? Ang di makapaniwalang reklamo niya at nagkunwaring nasaktan sa sinabi ng asawa na siyang ikinatawa nito. Let's forget about it. At dahil okay na tayong dalawa, we're friends, right? Anong plano mo ngayong araw? Usisa pa ni Iris.
Actually, I have a plan. At sigurado akong magugustuhan mo. Kasama ko? Takang usisa niya na nakangiting tinanguhan naman ni Xavier. Ngayong araw, pwede ba kita maging date? Tanong niya. Hulaan ko na. Parte ba ito ng pagpapanggap natin? Ang nakangiti niyang usisa sa asawa na hindi nakaimik. Huwag ka mag-alala. Handa na ako sa ganyan. Biro niya na siyang ikinailing nito, bagamat natawa sa huli. It's not what you think. Just want to hang out with you habang nakalib pa ako sa work. Pag-amin ni Xavier sa asawa nang marahang tumango. So, anong unang plan? Usisa niya, bagamat hindi matatawaran ang mga ngiti sa labi. Naisip ko sa lunch, pumunta tayo sa Japanese restaurant, which is, nagpabook na ako. Then next, coffee or ice cream date. Then lastly, movie date. Sa tingin mo? Tanong niya at bahagyang napataas ang kilay. I prefer a coffee date than ice cream date. Sagot pa niya. Cool. Ayon ni Xavier. Now, finish your food para makapaggayak na tayo. I'm sure, aabutin tayo ng 3 taon sa pagliligo at isama mo na ang paggayak mo. Biro ni Xavier na tinawanan lang ng asawa. Yeah, kunwaring galit niyang wika. Ngunit tinawanan lang siya ni Xavier na siyang ikinatawa niya rin sa huli. Sa pagdaan ng araw, napapansin ni Iris ang pagiging mas maasikaso ni Xavier. Naging attentive ito sa lahat ng ginagawa niya. Aaminin niya na unti-unting nahuhulog ang loob niya dito. Unti-unti niya itong natututunang mahalin. Isang araw, kadarating lang ni Iris galing grocery store matapos mamili ng mga kakailanganin nila sa pang-araw-araw at hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Naroon sa labas ng gate ang ate niya at kausap si Xavier. Nagsisigawan ang mga ito. Hindi niya alam kung anong pinagtatalunan ng mga ito. Nagugulumihanan man, lumapit pa rin siya sa mga ito at sa hindi sinasadya ay narinig niya ang usapan ng dalawa. Bakit sa dami ng babae kapatid ko pa talaga? Ito ba ang ganti mo sa akin? Matapos kitang iwan? Bakit si Iris pa? Sigaw ni Irene. Samantalang natigilan naman si Iris sa mga narinig mula sa kapatid. Sabihin mo nga sa akin, matagal mo na bang alam na kapatid ko si Iris? Muli ay tanong ni Irene. Nang marahang tumango ang asawa, ay hindi na nakatiis pa si Iris. Kusa na siyang lumapit sa mga ito, dahilan para matigil sa pagtatalo ang dalawa. Nasa mga mata ng mga ito ang pagkagulat. Iris, panabay pa ng mga ito. Hindi ko alam na kapatid ko pala ang ex-girlfriend mo. Nakakatawa, hindi ba? Kaya pala hindi mo maibigay sa akin ang mga impormasyong hinihingi ko. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ako ng ate. Ikaw ang dahilan kung bakit matagal akong namuhi sa kanya. Hindi ko alam na kagaya mong walang kwenta ay nagawa ko pantulungan na magpanggap na asawa mo. O baka naman tama si ate. Na baka nga sinadya mo ang pagkikita natin. Maging ang pag-alok mo ng peking kasal. Iris. Tawag ni Xavier at aktong lalapit sa asawa nang bahagya itong umatras. Iniisip kong iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Pero hindi pala. Wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Mariing wika niya. Itigil na natin tong pagpapanggap. Nakakapagod na. Hindi mo pa rin pala alam? Wika ni Irene na humarap sa kapatid na napakunot noo. Na ang lalaking to ay palihim na kumukuha ng annulment paper para sa kasal nyo. Balak niyang papirmahan sa iyo ang annulment paper nang hindi mo nalalaman. Kwento pa nito. Salamat sa tauhan niyang nahuli ko at doon ko nalaman na ikaw pala ang pinakasalan niya sa hindi ko malaman na dahilan. Anong sabi mo?
Gitla niyang tanong sa kapatid bago muling tumingin kay Xavier. Nasa pagkakataong iyon, tahimik lang. Totoo ba yan, Xavier? Galit niyang sigaw na tanong. All this time, tinago mo sa akin ang lahat habang nagpapakatotoo ako sa'yo. Ikaw naman palihim na nagdiriwang dahil sa plano mo. Maghihiwalay tayo nang hindi ko man lang nalalaman na totoo ang kasal natin. Napakagago mo. Disappointed niyang sabi sa asawa bago ito tinalikuran. Eris, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Tawag ni Xavier bago patakbong sinundan ang asawa. Iris, maniwala ka. Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Nagkataon lang na hindi ko alam kung paano. That's enough. Putol niya sa sasabihin nito. Pagkuway, tuluyang hinarap ang asawa. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Sa mga kasinungalingan mo? Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. The moment I told you the truth, I choose to trust you. Kahit na posibleng ikasakit mo ang pag-reveal ko ng identity ko. Pero ikaw, mas pinili mo ang magsinungaling kesa ang magpakatotoo sa akin. Hindi ko kailangan ang ganong klaseng lalaki. Iris, ang tagal kong naghintay na mabigyan mo ako ng balita tungkol sa pananatili ni ate dito. Nagtiwala ako sa'yo. Ang akala ko kumikilos ka talaga. Yung pala hindi. Dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ako ni ate at pinili niya mabuhay sa labas ng mundong kinabibilangan niya. Marahas niyang wika sa asawa. Nasasaktan siya dahil sa katotohanang nalaman. Paanong nagawa siyang pagtaksilan ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Paano siya nito nagawang lokohin ng ganun? Baliwala lang ba dito ang pinagsamahan nila? Ang inakala niyang pagmamahalan na nabuo, lahat ba yun bahagi lang ng pagpapanggap nito? Is he really taking revenge to her sister? Pagkaalis ni Iris ay saka naman hinarap ni Xavier ang kapatid ng asawa. Let me clarify one thing. Kung ano man ang namamagitan sa amin ni Iris, labas ka na doon. I am not using her para makapaghiganti sa'yo at mas lalong wala akong balak na maghiganti. Nung araw na iniwan mo ko at pinili ang buhay na kinagisnan mo, tinanggap ko yun ng buong buo kahit na masakit para sa akin. Pinakasalan ko ang kapatid mo hindi dahil sa'yo. Nung una, hindi ko rin alam na magkapatid kayo. Sinadya kong itago sa kanya ang totoo dahil ayaw kong umalis siya at iwanan ako. Pahayag niya bago ito tinalikuran. Xavier! Tawag ni Irene. Bakit? Kung mahal mo ang kapatid ko, huwag mo siyang sukuan. Matigas ang ulo niya. Marahas siya kung magsalita. Kung minsan parang wala siyang pakialam. Pero dahil kapatid ko siya, ako ang higit na nakakakilala sa ugali niya. The more na nagsasalita siya ng masasakit, mas lalong may pakailam siya sa isang bagay. Sometimes, her silence means a lot, but sometimes, it's the opposite one. Bakit sinasabi mo to sa akin? Usisa niya na may pagtataka. Iniwan ko siya dahil sa'yo, pero bumalik ako at tinalikuran kita dahil sa kanya. Nung iwan ko siya, kay Iris napasa ang responsibilidad na dapat sa akin. Mahirap ang maging tagapagmana ng Dali Group. Bata ka pa lang, wala ka ng kalayaan. Puro pag-aaral lang aatupagin mo. Lahat kailangan mong pag-aralan. Hindi naging madali ang buhay ni Iris habang wala ako. Kaya naman, gusto kong huwag mo siyang sukuan at ipaglaban mo. Hiling pa ng dalaga sa dating kasintahan. Irene, aaminin ko masakit para sa akin. Pero mas pinili kong iwan ka para sa kapatid ko. Ang tanging mahalaga na lamang sa akin ngayon ay ang kaligayahan yung dalawa. Oo nga pala, ayaw ng kapatid ko ang hindi malinaw na kasagutan. Ngayon ikaw ang bahala kung paano ka mabawi sa kanya at kung paano mo ipapaliwanag ang lahat ng to. Wika pa nito bago ngumiti pagkuway tinalikuran ito. Samantalang naiwang nakatunganga naman si Xavier sa sinabing iyon
ng dating kasintahan. Hindi pa rin siya makapaniwalang natanggap nito ang lahat. Bagamat may kirot sa puso niya, hindi pa rin maikakaila na masaya siyang malaman na tanggap nito ang kung anong mayroon silang dalawa ni Iris. Ngayon, ang problema na lamang niya ay kung paano makukuha ang asawa pabalik sa kanya. Gayong natitiyak niya na babalik ito sa dating buhay, kung saan parang langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Sa yaman ng pamilya ng mga Lavin, siguradong mahihirapan siyang maabot ito. Hanggang tanaw na lang ba ang kaya niyang gawin? Hanggang pangarap na lang ba niya ito? Isang linggo ang lumipas bago matapos bumalik si Iris sa Empire Palace ay napagdesisyonan niyang muling hawakan ang dati niyang posisyon na acting CEO dahil balang araw siya na rin ang hahawak ng posisyon na yon. Kailangan niya lang ng sapat na oras para matuto. Kasama niya ang kapatid sa trabaho. Ito ang head of directors. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo nakakapag-usap ng ate mo? Usisa ni Chloe sa kaibigan nang matanaw si Irene na pumasok sa board of directors. Wala kaming dapat na pag-usapan pa. Iniwan niya ako dahil sa lalaking yun. Sagot niya. Kilala na kita since then. Alam ko na, kasalungat ng sinasabi mo ang totoo mong nararamdaman. Hindi ka naman talaga galit sa ate mo. Kundi, you trying to figure out something. And deep down, you misses her so bad. Nakangiting wika ni Chloe. Hindi kaya, maraing wika niya na siyang ikinaluwag ng ngiti nito. Hindi mo ako maliloko, no? Ingos pa nito. Anyway, ang husband mo, kausap ngayon ng daddy mo. Pagbibigay alam nito na siyang ikinatigil ni Iris. What do you mean na kausap siya ni dad? Takang usisa niya. Maybe about business or tungkol sa ginawa niyang pagpapakasal without his consent. Sagot nito na napakibit balikat. Saglit na napaisip si Iris sa sinabing iyon ng kaibigan. Pagkuway, walang imek na tinalikuran ito saka tinungo ang opisina ng ama. May pagmamadali sa lakad niya si Iris. Kahit nagalit siya kay Xavier, hindi pa rin naman niya hahayaan na mapahamak ang asawa. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila, naging mabait naman ito sa pagtrato sa kanya. Pagdating niya sa pinto ng opisina ng ama, agad niyang binuksan iyon nang hindi man lang nag-aabalang kumatok, kung saan naabutan niya ang ama nakaharap si Xavier. Kapwa na patingin sa kanya ang dalawang lalaki na may pagtataka sa mga mata. Medyo napahiya siya sa ginawa niyang pagpasok, bagamat hindi na lang niya pinahalata. Diretso ang tingin na tumitig siya sa ama, pagkuway bahagyang ngumiti. Nandito ang asawa mo. Hindi mo man lang ba siya babatiin? Wika pa ng ama ni Iris, sabay sulyap kay Xavier. Asawa sa papel. Pagtatama niya sa ama, pagkuway itinaas ang hawak niyang file. Narito ako para kunin ang ilang files na kakailanganin ko, Mr. Chairman. Aniya na bahagyang pinagdiinan ang sinabi. Makakapaghintay ang trabaho. Sa tingin ko, kailangan niyo mag-usap. Final na wika nito bago tumayo. Dad! Iris Kendall Levine, that's enough. Awat pa nito. Gusto kong ayusin niyo ang kung anumang hindi niyo pagkakaunawaan ng asawa mo. At isa pa, sinabi na sa akin ng ate mo ang pagkakaroon niyo ng misunderstanding. It's time to listen to him. Payo pa nito. I'm not going to listen to him. Matatag niyang wika bago nag-cross arm. Minsan hindi masama ang ibaba ang pride natin. It won't shake us or kill us kung ano tayo. Just listen to him first. Nasa iyo pa rin ang desisyon, my dear child. Payo pa nito at bahagyang tinapik ang balikat ng anak. Dad, tawag niya sa ama, nanginitian lang siya.
You're grown enough para magpasya at piliin ang landas na gusto mo. Pero ayaw ko sa unang ginawa mo. Huwag mo nang itakwil ang sarili mo. Just like your ate before. Higit na mahalaga sa amin ng mami niyo ang manatili kayo sa tabi namin. Tanging kayo lamang ang tunay na kayamanan namin sa mundong ito. Payo pa nito bago tuluyang umalis. Tahimik lang na naiwan ang dalawa sa loob ng opisina ng chairman na tila ba pinapakiramdaman kung sino ang mauunang magsalita. Nang hindi na makatiis pa si Xavier, siya na ang unang kumibo. Alam naman kasi niyang walang mangyayari kung maghihintay lang siya na kausapin nito. Iris, alam ko na hanggang ngayon, galit ka pa rin sa akin. At alam ko na walang kapatawaran ng ginawa ko sa'yo. I am not asking for forgiveness, but I'm willing to prove na seryoso ko na muli tayo magkaayos gaya ng dati. At sa tingin mo, maibabalik pa ang lahat sa dati? Tinago mo ang tungkol sa kasal natin. Umasa akong peke yun. Sana nagpakatotoo ka na lang. Nung araw na hiningi ko ang impormasyon tungkol sa pananatili ng ate ko, wala ka na ibigay na kasagutan. Gayong alam mo pala ang dahilan niya. Naghintay ako ng kasagutan habang alam mo ang totoo. Xavier, hindi ko alam kung dapat pa ba kitang paniwalaan matapos ang ginawa mo. Mas pinili mo ang magsinungaling kesa ang magpakatotoo sa akin. Iris, maghihiwalay tayo na. Hindi ko man lang nalalaman na totoo pala ang kasal natin dalawa. Balak mo magpaanal ng hindi sinasabi sa akin para mas maging madali sa'yo ang iwanan ako. Sumbat niya sa asawa habang pigil ang sarili na maiyak sa harapan nito. Ito ang gusto mo, hindi ba? Kaya pagbibigyan kita. Maghiwalay na tayo. At least this time, alam ko na. Hindi ko kailangan pumirma ng hindi ko alam ang katotohanan. Marahas niyang wika na sa pagkakataong iyon, hindi na napigil ang sarili na maluha. Iris, ako nang bahala sa annulment nating dalawa. Ipapatawag na lang kita kapag nakahanda na ang lahat. Matatag niyang wika. Iris, pwede bang pag-isipan mo muna to? Oo, nung una gusto kong doon din naman ang patutunguhan ng relasyon to. Kaya bakit patatagalin pa natin? Mas matagal, mas masakit. Alam kong kasalungat ng sinasabi mo ang totoo mong nararamdaman. Kaya naman hindi ako susuko at papayag na maghiwalay tayo. Ang tila nagkaroon ng pag-asa na wika ni Xavier sa asawa. Aalis na muna ako sa ngayon. Huwag kang umasa na susuko na lang ako ng ganong kadali. Hindi na ako papayag pa na pakawalan o umalis ang babaeng mahal ko. Paalam niya bago tinalikuran si Iris. Kahit papaano, nakaramdam siya ng pag-asa nang hindi na ito nagsalita pa. Saglit siyang napahinto nang may maalala. Pagkuway muling humarap sa asawa na nakatingin na sa kanya sa pagkakataong iyon. Let's have some coffee. Aya niya na siyang ikinakunot noon nito. Sino ba namang hindi magtataka? Kanina lamang ay nagtatalo sila. Tapos bigla niya itong aayaing magkape. Saka mo na pag-isipan kung iiwan mo ko o hindi. Bigyan mo ko ng isang buwan na mapatunayan sa'yo ang sarili ko. Pwede ba yun? Hiling pa niya nang ngumiti sa asawa. What a brat! Ingos ni Iris, bagamat hindi napigilan ang mapangiti. Okay, ayon niya. Pero hindi ito madali. I'll make sure na mahihirapan ka. Pang-aasar niya, nanginitian lang nito. Napapailing na lang si Xavier sa sinabi ng asawa. Alam niyang hindi pa siya lubos na napapatawad nito. Bagamat masaya siya, lalo na't muli niyang nasilayan ang mga ngiti nito. Sa bawat araw na lumipas, walang sinayang na pagkakataon si Xavier, kundi ang patunayan sa asawa na sincere siya sa ginagawa. Araw-araw, sinusundo at hinahatid niya ito sa trabaho. Siya din ang personal na nagluluto ng breakfast maging lunch nito. Gaya na lang ngayon, matyaga siyang naghihintay
sa parking lot. Ilang minuto na lang, out na ng asawa niya. Nakangiti pa siya habang hawak ang bulaklak sa mga kamay. Bahagya pa niyang sinipat ang sarili sa salamin. Pagkuway ngumiti. Ilang sandali lang ang lumipas, natanaw na niya ang asawa na paparating. Kaya naman mas lalo siyang napangiti. Ngunit agad ding napawi ang mga ngiti niya nang may lalaking lumapit dito. Guwapo ito, matangkad gaya niya, ngunit mas malaki ang katawan nito kesa sa kanya. Noon lang siya nakaramdam ng panibugho nang ngitian ito ng asawa niya. Pagkuway, halikan ito sa pisngi. Napakuyom siya ng kamao. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Pagkuway, nagpa siyang umalis na lamang. Ayaw naman niyang abalahin ang asawa sa lalaking kasama nito. Sa halip na umuwi ng bahay nila, napagpasyahan niyang tumungo sa village kung nasaan madalas siyang mamalagi. Ito ang naging pangalawang tahanan niya matapos siyang maglayas noon sa kanila. Noong minsang mapagalitan siya ng kanyang ama. "Kuya Xavi!" Tawag ng mga bata nang makita siyang paparating. Nakangiting kinawayan niya ang mga bata bago iniangat ang hawak niyang pasalubong sa mga ito. Bago kasi siya tumuloy sa village, ay naisipan niyang bumili ng mga pasalubong para sa mga bata. Patakbong nilapitan siya ng mga ito na siyang mas lalong ikinangiti niya. "Kuya Xavi, buti naman po at napadaan kayo. Sobrang miss na namin makipaglaro sa inyo." Masayang sabi ng bata. "Ako din, miss ko na kayo." Masayang sagot niya sa mga bata. "O siya, tama na yan. Hayaan niyo muna ang Kuya Xavi niya na makapagpahinga. Alam kong napagod siya sa biyahe." Saway ng ginang bago lumapit kay Xavier na nakangiti. Pagkaalis ng mga bata, matapos kunin ng mga ito ang mga dala niya, ay saka naman siya hinarap ng ginang at inaya sa maliit na balkonahin nito. "Alam ko na, may dinaramdam ka ngayon kaya ka narito." Puna pa ng ginang kay Xavier. "Medyo hindi lang po maganda ang mood ko ngayon." Pag-amin niya bago tumingin sa ilog. "Dahil ba sa babae?" Usisa pa nito. "Paano niyo po nalaman?" Taka niyang puna, isang matamis na ngiti lang ang isinukli nito. "Hindi ko maintindihan ang mga kabataan ngayon. Mas gugustuhin pa nilang lumayo kaysa ang ayusin ang anumang gusot. Hindi masasagot at matatapos ng pag-iwas ang problema kung hindi niyo haharapin." Makahulugang wika pa nito. "Hindi ko po kayo maintindihan." Pag-amin niya. "Pero salamat at naiintindihan niyo ko. Kahit na hindi ko pa nakukwento sa inyo." "Alam ko ang pakiramdam na mag-isa at walang mapagsabihan ng sakit na nararamdaman mo. Dahil gaya mo, ganyan din ang palaging sagot ng yumao kong anak. Nakakalungkot nga lang at huli ko nang na-realize na ibig sabihin pala ng okay lang niya sa tuwing tinatanong ko siya kung maayos ba siya o kung kamusta na siya, ay hindi pala ganun. Kundi lugmok siya sa kalungkutan na hindi siya maayos, na sobrang depressed na siya, na tanging pag-iyak na lang ang nagiging sandalan niya upang maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti, akala ko totoong masaya siya. Sa likod pala ng maskarang yon ay isang malungkot at lugmok na katauhan niya." Kwento ng ginang. "Auntie, namatay siya nang hindi ko man lang nalalaman ang tunay niyang nararamdaman. Naging insensitive ako dahil akala ko okay lang talaga siya, pero hindi pala." Dugtong pa nito. "Kaya ikaw naman, Xavi, mas mabuting alamin mo ang punot dulo bago ka magpasya at umiwas sa isang bagay na alam mong pagsisisihan mo sa huli." Payo pa nito na bahagyang ngumiti. "Auntie, hindi lahat ng nakikita ay tama. Hindi lahat ng naririnig ay totoo na. Kung minsan,
Ang pinakamasakit na katotohanan ay nakatago pala na hindi na nagawang tuklasin pa dahil sa maling katotohanan. Makahulog ang payo nito sa binata. Salamat po, auntie. Ngayon, naiintindihan ko na po. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako susuko sa asawa ko. Gagawin ko ang lahat para bumalik siya sa akin. Nakangiti na niyang wika nang mapagtanto ang pagkakamali niyang nagawa. Agad niyang hinusgahan ang asawa sa halip na alamin ang buong katotohanan. Samantalang nakatayo lang si Iris sa may parking lot habang hinihintay ang pagdating ng asawa. Inaasahan na kasi niyang susunduin siya nito, lalo na't wala naman itong sinabi na magpasundo siya sa sarili niyang driver. Ay naku, Bessie, hanggang ilang oras ka ba maghihintay sa asawa mo, ha? Ang maarteng wika ni Luke. Pwede ba? Umayos ka. Baka mamaya may makakita sa'yo at ma-issue ka pa. Saway niya sa kaibigan na umiiral na naman ang pagkabinabain nito. Hays, bakit kasi hindi ka nalang mag-out, bakla? Ingos na singit ni Chloe. Nakadarating lang. Bakit pala andito kayong dalawa? Hindi ba dapat kanina pa kayo nakaalis? O sisa pa niya. Hinihintay ko pa si Savvy. Tugon ni Iris sa kaibigan. Ako naman hinihintay ko siyang makaalis. Sagot ni Luke. Teka, umalis ba siya uli? Kanina kasi, nakita ko siyang dumating. Inaaya ko ngang pumasok sa loob. Sabi niya dito na lang daw siya mag-iintay. Sabi ko kasi sa kanya, may conference meeting pa, kaya baka matagalan ka sa loob. Sabi niya okay lang naman daw. Hindi ko naman alam na may exception pala ang meeting at pinag-out ka agad ng daddy mo. Wika ni Chloe. Nandito si Savvy kanina. O sisa ni Iris sa kaibigan na bahagyang tumango sa tanong niya. Nang mapagtanto niya ang posibleng dahilan kung bakit wala ang asawa, ay agad niyang tinawagan ang CCTV office sa kumpanya nila. Check the CCTV record around 5 o'clock dito sa parking lot. Utos niya mula sa kabilang linya. I'll be there in a minute. Wika pa niya. Matapos ibaba ang tawag, agad siyang nagtungo sa CCTV office kasama nina Chloe at Luke. Pagdating niya doon, nakahanda na ang CCTV record. Eksaktong oras kung saan lumabas siya ng opisina ay nagpatuloy sa parking lot kung saan tinawag siya ni Luke. Napatampal siya sa noo nang mapagtanto ang iniisip ng asawa. Gosh, hindi ko inaasahan na pagsesalosan ako ng asawa mo. Sayang type ko pa naman siya. Maarteng wika ni Luke. Umayos ka nga dyan, hindi ko papatulan nun, no? Ingos ni Chloe sa binata. At isa pa, hindi naman alam ni Savvy na lalaki ang type mo. Kamag-anak ba talaga kita? Kung umasta ka, parang hindi tayo magpinsan. Reklamo pa nito. Tama na yan. Ngayon, kailangan niyo kong tulungan na mahanap siya. Awat niya sa magpinsan. At saan naman natin siya hahagilapin? Sa lawak nitong mundo. Alam ko kung nasaan siya. Singit ni Irene, nakadarating lang. Ate, tawag niya. Kapag malungkot si Savvy, may isang lugar siya na pinakagusto niyang puntahan at madalas niyang tambayan. Isa yung village. Pagbibigay alam pa nito bago ngumiti. Puntahan mo na siya. Iti-text ko sa'yo ang address. Huwag mo na siyang pakawalan pa, Iris. After all, he's a good man with good intention. Marahil nung una nagkamali siya dahil ayaw kanyang bigyan ng alalahanin pa o ng dahilan para iwan mo siya bago pa ang kontrata niyo. Ate, paano mo? I'm your sister. Trabaho kong isaayos ang makakabuti para sa'yo. Proud na sagot nito. Sige na, habulin mo na siya doon. Payo pa nito. Thank you, ate. And I'm sorry for... Shh, that's enough. Ikaw ang pinili at minahal ni Savvy dahil worth it ka. Thank you is enough for me. Kaya alagaan mo siya for me. Nakangiting payo pa nito.
Masayang patakbong niyakap ni Iris ang kapatid. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon niya lang uli ito nayakap ng ganun kahigpit. Napakunot noo si Xavier nang may mga lalaking pumasok sa loob ng kwarto niya. Kung hindi siya nagkakamali, mga tauhan ito ng asawa niya. Anong kailangan niyo sa akin? Takang tanong niya sa mga ito bago bumangon sa higaan. Dalhin siya. Utos pa ng butler sa mga kasama nito na agad namang sumunod sa utos niya. Teka, ano bang ginagawa niyo? Nagpupumiglas pa niyang tanong sa mga ito na sapilitan siyang binuhat. Ingatan niyo siya kung ayaw niyong magalit si Miss Iris. Bilin pa nito. Ano ba, bitawan niyo ako! Sigaw niya, ngunit tila baliwala lang ang lakas niya sa mga ito. Wala siyang nagawa kundi ang manahimik matapos siyang isakay ng mga ito sa kotse, kasunod ng ilang mga bodyguard. Mukhang tiniyak ng asawa niya na hindi siya makakatakas. Sandamakmak ba namang bodyguard ang pinadala nito kasama pa ang butler. Tahimik lang siya hanggang sa makarating sila sa bahay nila. Sapilitang dinala pa siya ng mga bodyguard papasok sa loob ng bahay. Pagdating sa sala, agad siyang binaba ng mga ito bago yumukod kung saan namataan niya si Iris na nakaupo habang nakataas kilay. Sa kamay nito, may hawak na wine glass. Nakasiting be pretty pa ito na tila ba inaasahan na ang pagdating nila. Miss Iris, nandito na po siya. Pagbibigay alam ng butler. Maiwan niyo na kaming dalawa. Utos pa ni Iris sa mga ito na agad naman tumango sa kanya. Pagkuway, malugod na yumukod at sabay-sabay na nilisan ang bahay ng mag-asawa. Ano yun? Ang di makapaniwalang tanong niya sa asawa. Kinukuha ko lang kung anong pagmamay-ari ko. Sagot pa niya na siyang ikinaubo ng asawa niya. I can't believe you. Pwede mo naman akong tawagan at pauwiin. Hindi yung nagpadala ka pa ng sandamakmak na bodyguard para kalad ka rin ako pauwi. Reklamo pa niya. Tinawagan kita pero hindi kita makontak. Sagot pa niya. Lobat yung phone ko. Pag-amin niya sa asawa at bahagyang napayuko ng ulo. Ngayon masabihin sa akin, paanong hindi ako magpapadala ng mga bodyguards doon? Gayong hindi kita makontak. Masungit niyang tugon. Paano mo nalaman na naroon ako? Usisa niya na may pagtataka. At nasaan ang lalaking kausap mo kanina? Sinabi ni ate. Sagot niya sa unang tanong. He's my best friend and he's gay. Kaya wala kang dapat na ipag-sales dyan kasi. Agad na natigil ang sasabihin niya nang biglang humagalpak ng tawa si Xavier. What's funny? Takang usisa niya. Ang akala ko, magiging karibal ko siya sa'yo, yun pala. Aniya at muling natigil sa pagsasalita at muling humagikgik ng tawa na nakahawak pa sa tiyan na tila batuwang-tuwa. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, makikipaghiwalay talaga ako sa'yo. Ingos niya sa asawa na agad naman tumigil. Pigil nito ang pagtawa. Pagkuway lumapit sa kanya. I'm sorry kung umalis ako kanina. I'm sorry kung nagselos agad ako. Hingin pa umanhin niya. Then? Anong then? Taka niyang tanong. Hindi mo sasabihin na kasalanan mong lahat to? Kung bakit tayo nagkatampuhan? Kung bakit muntik na tayo mag-file ng annulment? Taas kilay niyang usisa. Tama ka dun. Kasalanan ko nga ang lahat ng to. Pag-amin niya. Then? Ano na naman? Hindi ka pa nangangako sa akin na hindi mo na uulitin ang lahat ng to. Dugtong ni Iris. Nakangiting lumapit sa Xavier sa asawa. Pagkuway, bahagyang yumukod. Masuyong hinawakan ang kamay nito. Marahang pinisilyon. Pangako, hinding-hindi na mauulit pa ang mga pagkakamaling iyon. At pangako ko sa'yo na gagawin ko lahat, manatili ka lang sa tabi ko.
and to gain your trust again. Bulong niya bago masuyong hinalikan ang likod ng kamay nito. I love you. Bulong pa niya. Sa tingin mo ba, ganun lang yun kadali? Sinabi ko naman sa'yo na pahihirapan muna kita. Tudiyo pa niya bago ngumisi. Isang matamis na ngiti lang ang sumilay sa labi ni Xavier bago tinignan ang asawa na sa huli ay napangiti rin. Pagkuway, mahigpit na niyakap niya ito. Yakap na puno ng pagmamahal. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising na si Xavier ng asawa niya para mag-shopping dahil nga wala itong pasok sa trabaho. Tahimik lang siya habang namimili ng bibilhin ang asawa niya. Marami silang kasamang bodyguard na may kanya-kanya na ring hawak ng mga pinamili ng asawa niya. Balak ata nitong bilhin ang buong mall. Han, hindi ka pa rin ba tapos? Usisa niya dito bago itinaas ang ilang paper bags na dala niya. Kailangan kong bilhin ang mga kailangan ng bata sa village bilang pasasalamat dahil tinrato ka nila doon ng tama at tinanggap ng bukal sa loob nila. Sa family namin, dapat alam mo ang kasabihang give and take. Hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Dapat marunong ka rin magbalik ng favor. Paliwanag pa nito. Pero sobra na ang mga ituhan. Aniya, sabay tingin sa mga bodyguards na may kanya-kanyang dala ng paper bags. Konti na lang, tugon nito bago lumipat sa school supplies. Samantalang napapailing naman si Xavier na sumunod sa asawa kasama ang mga bodyguards. Ang buong akala niya, konti na lang talaga ang bibilhin nito. Pero hindi pala. Kinailangan na nilang gumamit ng pushcart para mailabas lahat ng pinamili ng asawa niya. Pagdating nila sa labas, may hinihintay na truck. Ilagay niyo ng lahat ng yan doon para makapunta na tayo sa village. Utos pa ni Iris. Napapailing bagamat nakangiti si Xavier na inakbayan ang asawa. Iba talaga ang nagagawa ng billionaire. Lahat nagiging madali. Tudyo niya bagamat nakangiti. You must be proud of me. Ismirk pa ni Iris sa asawa na nakaakbay sa kanya. Palagi naman akong proud sa'yo. Tugon pa niya. Meron pa akong surprise. I'm sure magugulat ka pagdating natin doon. Pagbibigay alam nito. Ano yung surprise mo? Ang di nakatiis na usisa niya. Surprise nga 'di ba? Kaya bakit sasabihin ko? Ngisipan niya bago inaya ang asawa na sumakay na ng kotse. Napapailing na sumunod siya sa asawa. Pagkasakay niya ng kotse, agad na pinaandar iyon ng driver. Samantalang sumandal naman sa balikat niya si Iris. Nakakapagod ngayong araw. Reklamo pa nito bago nakahilig ang ulo sa balikat ng asawa. Nilibot mo ba naman ang buong mall? Sagot niya. Pero may surprise pa ako sa'yo na siguradong magugustuhan mo at ng mga taong nakatira doon. Tugon nito habang nakapikit ang mga mata. Hindi na ako makapaghintay na makita yon. Wika ni Xavier. Then you'll have to wait. Pili ang sagot nito bago mas siniksik ang ulo sa dibdib ng asawa na nakayakap sa kanya. Pinagmasdan ni Xavier ang asawang nakapikit. Nasa mga mata niya ang paghanga at pagmamahal para kay Iris. Nagsimula man sila sa hindi magandang simula, ngunit nagwakas ang lahat sa magandang samahan hanggang sa natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Marahil nga, may dahilan ang lahat kung bakit nabigo siya sa unang babaeng minahal. Dahil si Iris ang para sa kanya at sigurado na siya sa bagay na yun. Ilang sandali lang ang lumipas, narating na nila ang village kung saan namangha si Xavier sa naabutan. Maraming truck ang naroon na siyang pagmamay-ari ng mga Levine. Hindi lang yun. May ilang mga professional architecture
engineering ang naroon. Anong meron? Ang di makapaniwalang usisa niya sa asawa na may pagtataka, bagamat nasa mga mata pa rin niya ang paghanga. Naisip kong magpatayo ng library at ilang study room para sa mga bata nang hindi kinakailangan na baguhin ang nakasanayan nila. Tutal, ang layunin ng organisasyon namin ay tumulong. Paliwanag pa ni Iris. And of course, hindi ko ito malalaman agad nang walang tulong ni CJ. Pagmamalaki niya bago tumingin sa binata na kumaway lang sa kanilang dalawa ni Xavier. Grabe, hindi ko inaasahan to. Manghang sabi niya. There's more, kaya wag ka muna ma-excite dyan. Nakangiti pa niyang pagmamalaki. Alam mo bang, personal pa akong kumuha ng ilang professional teacher na magtuturo dito. Hindi lang yun, para malaman at mahasa nila ang talento na meron sila. Iba't ibang professional ang kinuha ko. Pagmamalaki niya. Sobrang proud ako sa'yo. Sa kabila ng tayog na tinatamasa mo o ng pamilya mo, nananatiling naging mabuti kayo sa mga taong nasa mababa. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit hindi kayo tumatanggap ng nasa middle class as a partner ng kumpanya nyo. Pero patuloy pa rin kayong tumutulong sa mahihirap ng walang kapalit. Usisa niya na napapaisip. Ang nasa middle class ng business ay kaya mag-provide ng para sa sarili nila. They can expand their business. Pinili namin ang makakapartner ng kumpanya namin sa negosyo. Sometimes, may mga billionaire na hindi namin tinatanggap, lalo na kung magkaiba ang layunin ng mga kumpanya namin. We investigate first bago namin tanggapin o tanggihan ang proposal nila. We choose to help ng mga nasa low class at mga taong walang kakayahan na itayo ang mga sarili nila. The reason kung bakit mula pagkabata kailangan na naming sanayin sa negosyo kung paano ito i-handle. Siguro nung una, hindi ko pa naiintindihan ng lahat kung bakit nagalit ako sa ate nung sa akin maiwan ng responsibilidad na dapat sa kanya. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Nakangiting sagot niya sa asawa na masayang nakatitig sa kanya habang nakikinig. The reason kung bakit hindi ko tinanggap ang invitation ng kumpanya nyo dahil kaya nyo namang mag-expand ng negosyo without our help. Sobrang proud ako sa'yo at napakaswerte ko dahil ikaw ang binigay sa akin ng may kapal. Nasa iyo na lahat. Kung tutuusin, para kang tala sa kalangitan. Ang hirap maabot, ngunit ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para maabot ng mga taong humahanga sa liwanag mo. Buong paghangang wika niya bago masuyong hinaplos ang magkabilang pisngi nito. I love you, my billionaire. Bulong niya bago ito masuyong dinampian ng halik sa noo. I love you too, my knight. Masayang tugon ni Iris bago niyakap ng mahigpit ang asawa.